And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta na po kayong lahat mga kababayan? At eto na ang pinakamainit na balita. Mga kabatid, Angie Locsin mga kababayan, hindi na po nakapagtimpi dito kay Senator Robin Padilla. Talagang hindi na masikmura mga kabatid nitong actress na si Angie Locsin, itong mga kahibangan at katarantaduhan na pinagagawa ngayon ni Senator Judge Robin Padilla mga kabatid dyan po sa ating Senado. Biruin nyo mga kababayan, hinangaan po siya at iniidolo siya noon mga kabatid ni Angie Locsin, itong si Robin Padilla. Pero ngayon mga kababayan, napuno po sa kanya itong si Angie Locsin mga kabatid. Lalo na noong kinumpirma ni Padilla mga kababayan na siya po ay isang certified na komunista at pro-China. Robin, mga kasamahan mo na sa industriya na kung saan dyan ka sumikat. No? Mga kasamahan mo na mismo sa industriya ngayon ang nagko-call out sa'yo. Hindi ka pa ba nahihiya dyan, Senator Robin? At eto po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin muna natin itong balita po galing po sa News 5 mga kabatid at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Nanawagan po ang aktres na si Angie Locsin kay Senator Robin Padilla na tumigil at gumising na. Kasunod na mga pahayag nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nanawagan si Angie Locsin mga kabatid na nanawagan siya kay Padilla na tumigil ka na daw, Senator Robin. Tumigil ka na at gumising ka na sa kahibangan mo. Tumigil at gumising na sa kahibangan. Di ba mga kabatid? Dahil tayong lahat ngayon mga kababayan, kitang-kita naman po natin mga kabatid kung gaano ka tarantado at kung gaano binabalahura ni Padilla mga kababayan yung ating Senado ngayon. Ginagamit niya mga kapatid ang kanyang posisyon para magpakalat ng maling impluwensya. At ang mas worst pa dito mga kababayan, talagang pinapakita niya ngayon sa taong bayan mga kabatid na hindi siya nandyan para sa ating mga Pilipino, kundi nandyan siya mga kabatid bilang tagapagtanggol sa mga kriminal na sikat na mga puon ni Padilla mga kabatid. Tagapagtanggol ni Digong, tagapagtanggol ni Sara, tagapagtanggol ni Kibuloy, tagapagtanggol ni Bato. In short, tagapagtanggol ng mga kriminal. Biruin nyo, mga kabatid, pinapasahod natin ito, mga kababayan, ng daan-daang libo kada buwan, mga kabatid. Tapos ang ginagawa ni Padilla, prinoprotektahan niya. Nagiging abogado siya, mga kabatid, ng mga kriminal. Diba? Kaya itong si Angie Locsin, mga kababayan, na hindi na po nakapagtimpi at talagang sinupalpal siya, mga kabatid. Gumising ka na, Senator Robin. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Diba? Nakakahiya to mga kabatid. Ilan pa kaya mga artista mga kababayan ang tatayo at i-call out itong si Robin bago tumigil si Padilla mga kapatid sa kanyang mga katarantaduhan. Diba? Ilang mga artista pa kaya ang kinakailangan mga kabatid? Kasi hindi ko nakikita dito kay Padilla ngayon mga kababayan na titigil na siya mga kabatid. Talagang pinapanindigan niya yung kanyang kahibangan. Naninindigan siya mga kabatid para sa side ng mga Duterte at hindi para sa taong bayan. Anong klaseng senator ka, Robin? Binoto ka. Binoto ka namin, binoto kita. Diba? Dahil sa akala ko na magiging mabuting mambabatas ka. Pero Senator Robin, Diyos ko, maging yung mga kasamahan mo dyan sa Islam. Tinutulog sa ka at sinasabi nilang peking Muslim ka. Ginagamit mo lang di umano ang mga kababayan natin mga Muslim para sa iyong propaganda. Diba? Kailan ka pa titigil, Padilla? Tuloy. Sa isang Facebook post,
Sinabi po ng aktres na naaalala Sabi dito ni Robin, ni Angel Locsin, mga kababayan, no? Isa ka sa pinaka makabayang taong nakilala, no? Ikaw si Andres Bonifacio, no? Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Talagang kinall out ni Angel Locsin, mga kabatid, yung kanyang pagiging pro-China. At dumagdag pa dito siguro, mga kababayan, yung pag-amin kahapon ni Padilla, mga kabatid, na isa siyang komunista. Biruin nyo, mga kababayan, galit sila sa mga NPA, mga kabatid, pero si Padilla, mga kababayan, certified na pro-China. At kabahagi, mga kabatid, ng Communist Party ng bansang China. Kasi yung tinutukoy ni Padilla kahapon, mga kababayan, yung kanyang pagiging komunista, bilang kabahagi ng Communist Party ng bansang China, hindi yun patungkol sa pagiging NPA, mga kabatid. Ilan ba yung komunistang grupo na meron dito sa Pilipinas? Di ba yung NPA lang, mga kababayan? So hindi sila kabahagi niyan. Tinutuligsa nila yan, mga kabatid. Tinutuligsa nila yan. So meaning to say, ang ibig sabihin kahapon ni Padilla, mga kababayan, doon sa kanyang sinabi na isa di umano siyang komunista, is isa siyang pro-China, mga kabatid, at party siya ng Communist Party ng bansang China, which is obvious naman, mga kababayan. Diba? Tignan nyo, pumutok yung issue sa Batanes, mga kabatid. Nagpahayag ba ng kanyang sentimiento si Padilla? Diba? Wala, mga kababayan. Kumpara talaga sa taong bayan, kung concerned siya sa kanyang mga kababayan, mga Pilipino, mga kabatid. Nakita nyo ba kung ano ang naging reaction ni Padilla noong i-anunsyo ng China na party pa di umano ng Taiwan itong Batanes? Wala, di ba? Wala siyang reaction, mga kapatid, dahil pabor sila, mga kababayan. China is a friend Di ba? China is a friend, mga kapatid. Sabi pa dito ni Angel Locsin, mga kababayan, hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Kita mo yan, Padilla, kung gaano kalakas ang impluensya mo. Hinangaan ka ng isang Angel Locsin noon. Dahil nga, mga kapatid, undeniable naman talaga na magaling na artista itong si Robin, kaya nga sumikat Kanya nga lang, mga kababayan, pinasok ni Padilla, mga kabatid, ang isang yugto ng kanyang buhay na kung saan, mga kababayan, wala yung kanyang expertise, mga kabatid, dito. Ito po yung mundo ng politika. Nagiging kasangkapan lang siya, nagiging aso lang siya, nagiging tuta lang siya, mga kababayan, nitong pamilyang Duterte. Hindi ba nakakahiya yun, Robin? Yung dangal mo, yung tawag dito, yung pagkatao mo, binenta mo na dyan sa pamilya Duterte. Dahil saan? Dahil lang doon sa ibinigay sa yung pardon. Ikaw yung eksaktong example ng isang Pilipinong walang paninindigan at walang prinsipyo. Di ba? Ikaw yung perfectong example ng walang paninindigan at walang prinsipyo na klaseng tao. Tingnan niyo, mga kapatid, si Senator Risa Hontiveros, hindi naman niya dininay noon na kung saan noong gusto niyang pumasok sa Senado, mga kababayan, humingi siya ng tulong sa mga Duterte. Hindi dininay ni Senator Risa Hontiveros yan. Pero, mga kabatid, nakita niyo ba na nagpaalipin si Senator Risa Hontiveros dito sa mga Duterte? Mga kababayan, iba ang utang na loob, mga kapatid, iba din yung interest ng sambayan ng Pilipinas. So si Senator Risa, mga kapatid, dahil edukada siyang tao, tinimbang niya. Ano bang uunahin ko? Utang na loob ko dito sa mga Duterte o yung tawag dito, yung sinumpaang tungkulin ko para sa taong bayan? Inuna ngayon ni Senator Risa Hontiveros yung kanyang sinumpaang tungkulin, mga kapatid, sa kanyang mga kababayan. That's why, mga kababayan, noong nabuking na itong mga katarantaduhan ng mga Duterte, mga kabatid, hindi na po nagdalawang isip, itong si Senator Risa Hontiveros na panagutin, itong sila Duterte, itong sila Kibuloy. Yan ang taong may prinsipyo, mga kabatid. Itong si Padilla, mga kababayan, ito yung perfect example, ng mangmang na walang prinsipyo
at walang paninindigan. Yun po talaga yun, mga kababayan. Biruin mo, ganito yung naging reaction sa'yo ni Angie Locsin. Dismayado siya sa'yo at maging si Angie Locsin, mga kabatid ha. Na kung saan, bihira lang naman natin nakikita ito ngayon sa mga teleserye, sa social media, mga kababayan. Biglang biglang nag-trending dahil po sa kanyang pag-call out kay Padilla. At talagang sinentro ni Angie Locsin itong kanyang post, mga kabatid, sa pagiging pro-China nga ni Robin Padilla. Naamoy talaga ni Angie Locsin, mga kabatid. Or nakita talaga ni Angie Locsin na hindi na makabayan si Padilla, kundi isa na siyang alipin ng bansang China. Tuloy. Niya ang dating makabayang Robin matapos itong sabihin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na isa na siyang komunista o isa siyang komunista. Kinwestiyon din niya ang Sabi niya dito, ang tanong ko lang. Eto mga kabatid, may tanong siya kay Padilla. Kasi nga, di ba? Hinighlight ni Padilla kahapon, mga kabatid, noong magtanong siya dito kay kay Attorney Lutok. Hinighlight niya yung pagiging anti-communist nga nitong ni Tatay Digong niya at ni BP Inday niya. Ginamit pa nga niya sa kanyang propaganda kahapon si late President Marcos Sr., di ba? Ngayon, mga kababayan, ito yung rebat ni Angie Locsin doon sa propaganda ni Robin. Sabi ni Angie Locsin, mga kabatid, ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Senator Robin, di ba? Leading lady mo to dati, si Angie Locsin. Kaya ka nga niya hinangaan dahil ikaw po ay isang gentleman. Pero Senator Robin, saan ka nga ba? Saan nga ba ang isang Robin Padilla noong nire-red tag, mga kapatid, itong si Angie Locsin? Sa pagkakaalam ko, ang nag-red tag nito, sila Badoy na naman yata at sila Celis eh. Saan ka, Senator Robin? Yun ang tanong ni Angie Locsin sa'yo ngayon. Anti-communist ka, di ba? Itong kaibigan mo na naging lady mo noon. Bakit hindi mo tinulungan noong nire-red tag siya ng iyong mga kasamahan dyan? Diba, Senator Robin? Wala ka. Kaya napapatanong si Angie Locsin ngayon kung para ka nga ba talaga sa taong bayan? Para nga ba talaga sa pagsugpo ng tawag dito ng mga komunista yung ginagawa mo? Diba? Para nga ba talaga sa taong bayan yung pinapakita ngayon ng mga puon mong si Sara Duterte at si Tatay Digong? Kasi nga, mga kapatid, kung para sa taong bayan yan, dapat pinagtanggol na noon ni Padilla si Angie Locsin. Dahil siya mismo, mga kababayan, alam ni Padilla na walang kinalaman to sa mga komunista, mga kapatid. Kanya nga lang, nanahimik si Padilla. Nanahimik siya, mga kapatid, dahil ayaw niyang kontrahin kasi, mga kababayan, yung mga ginagawa ng kanyang puon. Kaya nga nabansagan siyang aso ni Digong di ba? Kasi nga, mga kababayan, hindi siya marunong hindi siya marunong manindigan sa kanyang prinsipyo. O baka naman wala talaga siyang prinsipyo, mga kabatid. Puro na lang utang na loob, mga kababayan, ang ginagawa ngayon ni Senator Robin Padilla. Sabi pa dito, mga kabatid, actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-red tag. Kasama nga daw ni Padilla, mga kabatid. Yung mga nagre-red tag sa kanya. I think si Badoy ito at si Eric Celis talaga, mga kababayan. Ito yung malakas mang red tag dyan sa grupo ni Sara Duterte. Naghugas kamay at pumikit sa katotohanan. Naghugas kamay daw, mga kapatid, itong si Padilla at pumikit sa katotohanan. Yan ang literal na bulag na klaseng Pilipino. Bulag, literally, mga kapatid. Di ba, mga kapatid? Hindi ka ba nahiya, Robin? Yung mismo mo ng kaibigan mo at leading lady mo na ang nakapuna sa'yo. Ilan pa kayang mga leading lady mo ang inaantay mong punain ka bago ka tumigil? Diba? Kunting hiya naman dyan, Senator Robin Padilla.
No, buwis ng taong bayan, hindi lang buwis ng DDS, no, yung pinapasahod sa iyo. Buwis ng taong bayan, buwis ng milyon-milyong Pilipino 'yan. Mm. 'Di ba? Hindi lang DDS ang nagpapasahod sa iyo. Kaya kung alam mo yung salitang patas, Senator Robin, maging patas ka rin sana. 'Di ba? Maging patas ka sana sa iyong mga kababayan. Oh, puro ka Duterte samantalang buwis ng milyon-milyong Pilipino na hindi naman DDS, no, ang pinapasahod sa iyo. Eh yung mga DDS na yan, mga hampas lupa lang yan eh. Kaya nga nagtsatsaga sa tagwa 150 na bayad sa bawat rally, di ba? Oh, well, technically mga kapatid, wala namang ganong ambag sa buwis itong mga DDS na ito. Kaya nga sila nandyan eh. No, nanglilimos bawat rally mga kababayan kasi wala sila eh. I mean, real talk lang tayo mga kababayan. No, yung mga rallyista diyan na sinasabing supporters si Sara Duterte mga kapatid. Oh, mga salat diyan sa buhay. Mga squatter yan diyan sa Maynila mga kababayan na kung saan sinubukang ipagpilitan yung kanilang mga sarili dito sa Maynila mga kababayan para makipagsapalaran. Tapos bigla-bigla na lang tumitira sa mga lupa na hindi naman nila pagmamayari. O ngayon mga kababayan, dahil kinulang sa edukasyon mga kapatid, dito na lang sila ngayon, bagsak sa pagiging rallyista. At least may 150 bawat rally. May pa-premyo pa pag magaling kang umarte. Di ba? Yung mga DDS na yan, hindi naman talaga yan ang nagbabayad or bumubuhay sa ekonomiya ng bansa. Tapos ang lakas mo kapag sabi, no, buwis ng taong bayan yan. Oh, yun pala mga kababayan, pag hinanapan mo ng income tax return nila, walang maipakita. Oh, di ba mga kapatid? Oh, ang lalakas ang lalakas manira sa gobyerno, samantalang wala naman silang naaambag sa ekonomiya ng gobyerno. Oh, alangan naman mga kapatid, 150 na nga lang kinikita nila sa rally, kukunan pa ng buwis. Kamusta naman yun, mga kababayan? Di ba, mga kapatid? O, eto ngayon, Senator Robin. No, hindi ka makasagot, ano? Na-real talk ka kasi ni Angel Locsin. Aanhin mo yung kasikatan mo, Robin, kung pinapakita mo naman ngayon, no, sa mga nakababatang mga artista, no, yung kawalang hiyaan mo, yung kawalan mo ng paninindigan, no, kawalan mo ng respeto, no, sa iyong sarili. 'Di ba? Nagmumukha ka ngayong katawa-tawa, no, sa ibang mga kasamahan mong mga artista, sa mga bagong henerasyon ng mga artista. Kaya malupit dito, baka si Daniel Padilla ayaw din sa iyo eh. Well, mga kapatid, noong nakaraan yata na halalan mga kababayan si Daniel Padilla kay Lenny yata sumuporta. Hindi siya umayon dito kaya Tito Robin niya. Di ba mga kababayan? Diyos ko Robin, kahit sino na ngayon ang pumupuna sa'yo dahil nakikita nila na wala ka na sa tamang landas. Tapos sinusulong mo pa na illegalize ang marijuana. Di ba? Tama ba yan? Mga kapatid. Ang daming tawag nito, ang daming mga kababayan natin ang naibuwis yung kanilang buhay dahil doon sa tukhang ni Digong. Dahil I hate drugs nga, di ba? Tapos ngayon gusto mong gawing legal, no? Yung marijuana na kung saan isa ito sa dahilan kung bakit maraming mga Pilipino, no, ang nasira under Duterte administration. Okay ka lang, Senator Robin? Diyos ko po, tuloy. Nahimik ng senador noong siya'y nare-red tag. Isa ka sa pinakamalaking dahilan kung bakit ko binoto, no, isa ka sa pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino, no? Ay dahil inaasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Pero bakit parang mas ipinaglalaban mo pa si Kibuloy? Mga kababayan, ito pa. Di ba mga kapatid? Naalala nyo nung panahon na inaaresto si Kibuloy?
'Di ba ang naging katwiran noon ni tawag nito ni Robin Padilla mga kapatid wag daw ikulong si Kibuloy dahil isa naman daw siya sa nakatulong para sugpuin yung tawag nito yung mga terorista at yung mga komunista. Oh, kung di ka ba naman tarantado at kalahati Robin. Yung tinitignan mo yung mga kwento lang ni Kibuloy na isa daw siya sa mga tumulong para sugpuin yung terorista at komunista. Pero hindi mo tinignan yung kwento ng mga biktima niya. Pati yun, mga kababayan, talagang kinall out ni Angel Locsin pala, mga kabatid. Di ba? Pero mo yan, Senator Robin. No, marami na po talagang nakakahalata sa iyo ngayon na wala ka na talaga sa sarili. Masyado ka nang nalunod sa impluwensya ng mga Duterte. Tama naman si Angel, mga kabatid. Mas pinagtanggol pa niya, itong si Kibuloy, mga kabatid, na kung totoosin lang yung proclamation noon ni Kibuloy, mga kabatid, na siya daw ang Diyos. Malaking insulto yun, mga kababayan, sa relihiyong Muslim. Di ba? Ito, Senator Robin, payag ka ba na si Kibuloy yung Diyos mo? Paano si alam mo? Ito mga kababayan, sa mga kababayan nating mga Muslim, hindi ko po iniinsulto yung relihiyon nyo. Ang pinupunto ko po dito, mga kapatid, itong kahibangan po ni Robin Padilla. Pinagtanggol niya si Kibuloy, mga kapatid, na kung saan itong si Kibuloy, mga kababayan, kung titignan natin po sa pananampalatayang Islam, mga kapatid, malaking kalapastanganan, yung ginawa ni Kibuloy, mga kapatid, na kung saan sabi niya siya yung Diyos. Ang kinikilalang Diyos ng mga Muslim, mga kapatid, ay si Allah, mga kababayan. Na lagi pa itong binabanggit ni Padilla tuwing nagdadasal siya, mga kapatid, dyan sa Senado. Tapos ngayon, yung self-proclaim na Son of God, di ba, sinusuportahan mo. Kaya nga tinawag tong si Robin, mga kababayan, na peking Muslim. Kasi nga, mga kapatid, yung ginagawa po ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, hindi po naaayon sa turo ng Islam. Malakas kumain ng baboy. Di ba? Mahilig sa dinuguan. Mga kapatid, di ba? Naniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Senator Robin, sagutin mo tong si Angel Locsin dito. Naniniwala ka ba talaga na appointed son of God si Kibuloy? O appointed son o Boracay Beach? Di ba? Di ba, mga kapatid? Maganda tong tanong ni Angel dito. Naniniwala ka ba talaga na siya yung son of God? Sinuportahan mo pinagtanggol mo Robin, paano na yan? Kung ako sa inyo, sa mga kababayan nating Islam, mga kapatid, magkakaiba man tayo ng paniniwala, pero mga kababayan, ang nais lang naming ipanawagan sa inyo, itiwalag niyo yan si Robin. Diba? Nilalapastangan ni Robin, mga kapatid, ang inyong mga paniniwala at pananampalataya. Pinagtanggol ang isang kriminal na appointed son of Boracay Beach. Di ba? Samantalang, mga kababayan, hindi po ito tinuturo ng Islam na maging maging mapagmataas ka, maging ganid ka, mang-abuso ka. Wala. I don't think so, mga kapatid, na tinuturo po yan sa relihiyong Islam. Pero itong si Robin Padilla, mga kababayan, itong convicted criminal, mga kapatid, na si Kibuloy, pinagtatanggol. Ibang klase ka talaga, Senator Robin, nakakahanga. Hopefully, sumagot ka dito sa sinasabi ni Angel Locsin. Diba? Kung totoong lalaki ka, kung totoong may paninindigan ka, at kung totoo yung pinaglalaban mo dyan, sagutin mo si Angel Locsin. Sagutin mo yung tagahanga mo noon na ngayon ay isa na sa mga kritiko mo. Gumising ka na daw sa kahibangan mo, Senator Padilla. Di ba? Gumising ka na sa kahibangan mo. Tuloy.
Ang giit po ni Angel, nasaan daw si Robin noong nire-red-tag siya. Kinwestiyon din ng aktres ang umano'y pagtatanggol ni Padilla kay Apollo Quiboloy at mga pahayag kaugnay ng China. Sa ngayon po'y wala pang sagot si Senator Robin sa pahayag ni Angel Locsin. Well, mga kapatid, I don't think so nasasagot si Padilla dito. Unang-una, mga kababayan, mas mahal niya si Duterte. Mas mahal niya si Xi Jinping, mga kapatid. I don't think so na sasagutin pa to ni Robin Padilla at susubukang ipagtanggol yung kanyang sarili. Dahil the moment na ipagtanggol ni Padilla yung kanyang sarili, mga kapatid, kabaliktaran po ito sa kanyang paniniwala ngayon. Paniniwala at maling ipinaglalaban. I mean, maling paniniwala at maling ipinaglalaban. Kaya I don't think so nasasagutin ni Robin Padilla ito, mga kababayan. Anyway guys, maraming salamat sa inyong pagtawag dito. Sa inyong panunood, mga kapatid, at pagsuporta dito sa ating content. And hopefully, mga kababayan, maliwanagan po ang ating mga kababayan, mga Pilipino na patuloy na naniniwala dito sa mga Duterte, mga kapatid. Ang sabi ko sa inyo, pag hindi kayo nagbagong buhay at hindi kayo nagbalik loob sa ating tawag nito, sa ating inang bayan, at patuloy niyong susuportahan yung pagiging pro-China nila Padilla, suportahan yung pamilya Duterte. Nako, tignan nyo, wala talagang magandang bukas na aasahan yung mga susunod na henerasyon ng inyong lahi. Di ba? Ito, mga kapatid, basta DDS, mga kababayan, certified na walang utak. Adios, mga kapatid.